natin yung gawain ng Panginoon. Hallelujah. Masaya. Ayan, nasimulan na nga po natin ang ating gawain na po natin paghintayin ng ating Panginoon. Nais ko pong basahin ang kanyang banal na salita. Yung verse of the day natin. So Mark chapter 9 verse 23. If you can, tanong pala yun, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Kasi po yung verse na to, yung kwento niya is yung Jesus heals a boy possessed by an impure spirit. So yung tatay niya dun is hinihingi niya yung power ni Jesus na pagalingin yung anak niya. Yung kasi ginawa niya is parang sinabi niya, pwede mo bang pagalingin yung anak ko? So doon sa tanong niya is nag-doubt siya. Pero dahil yung Panginoon natin is napakabuti. Sabi niya talaga is everything is possible for one who believes. Amen. Tayo po ba ay naniniwala sa Panginoon natin sa oras na to? Hallelujah. Napakasarap kasi tugmang-tugma yung verse of the day. Kaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo ako ay ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Minsan pa ating awitin. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan.
Kaya sa oras na to, hallelujah, lumapit tayo sa Panginoon. Walang pagsubok na malaki sa Panginoon. Hallelujah. Lumapit lamang tayo na tao sa puso. Lalapit din ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kasi di ka nagkulang sa amin, Lord God. Kahit kami, Panginoon, nagkukulang sa'yo, Lord God. Patuloy pa rin, Panginoon, yung mga blessings mo sa amin. Salamat, Panginoon. Ang aming mga awit ngayon, Lord God, ay para sa'yo. Hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. For the last time. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, pinupuri ka namin sa oras na to, Lord. We worship you, Lord God. Lord, nawa maging mabangong samyo sa iyo, Panginoon, na aming mga awit, Lord God. Jesus, we offer these songs for you, Lord Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Sa buhay ko, sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Jesus, dakilain ka nga, Panginoon. Lord, we praise you. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos,
lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Kaliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Jesus. Magliwanag ka, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Lord, pinupuri ka namin ngayon. Hallelujah. Pinasasalamatan ka namin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, sa mga pagsubok. Kasama ka namin, Jesus. Jesus, we call your name. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Naririyan ka, Lord God. Lord, sa mga pinagdadaanan namin ngayon, Lord God, na pagsubok. Lord, nandiyan ka. Lord, inihintay mo lang na lumapit kami sa iyo, Lord God. Lord, yung tema namin through the storm, Lord God. Lord, through the storm, you are with us. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, we praise your name. Hallelujah. Minsan pa nating awitin sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag. Hallelujah. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Hallelujah. Lord, magliwanag ka nga po sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin, Panginoon. Sa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah, Lord. Sa lahat ng oras, Ikaw ay Diyos sa amin, Panginoon. Magliwanag ka nga po sa aming mga buhay, Panginoon. Kahit kami po, Panginoon, ay punong-puno ng pagsubok, Panginoon. Subalit sa iyong presensya, Panginoon,
Ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, O God. Sa iyong presensya, Panginoon, ay may kagalakan, O God. Sa iyong presensya, Panginoon, ay may kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, kahit kailan nga po, Panginoon, ay hindi ka po nagkulang sa aming mga buhay, O God, Lord. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, O God. Kaya maraming salamat sa gabing ito, O God. Ikaw lamang muli ang aming itataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Lord, salamat. Dahil kami po inyong dinako ng maayos at ligtas sa iyong bahay sa bayang ito, O God. Lord, ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, O God. Salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat dahil kahit kailan na hindi ka nga po nagkulang, Panginoon. Wala kang mga anak na kinoto mo, God. Dahil ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay punong-puno ng biyaya at abag. Ikaw ay punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Salamat po ng maraming, Panginoon. Hallelujah. Lord, as we listen your words tonight, Father God, Lord, prepare our hearts, O God. Nawa po ang inyong mga banal na salita na aming maririnig sa gabing ito, God. Ay patuloy nga po itong tumimo sa aming mga puso at isipan upang ito po ay aming maisapamuhay, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, Lord, sa inyong lingkod, Panginoon, nagagamitin sa gabing ito, O God, ng iyong anointing, wisdom, and knowledge, at siya ko po patuloy tinataas sa biyaya na intruno, O God. In the mighty name of Jesus, O God, in the mighty name of Jesus, Lord, abutin niyo po na yung mapagpalang mga kamay, O God, ang lahat ng aming mga kapatiran na hindi po namin nakasama sa gabing ito, O God. Ano mang kanilang kahilingan, Panginoon, Lord, ito po yung inyong tutugunin, O God. Maging aming mga prayer request tonight, Father God, alam ko na may kasagutan ito in your right perfect timing, O God, in the mighty name of Jesus, O God. In the mighty name of Jesus, hallelujah. We honor you, God. We magnify you, O God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy name, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Kaya, Panginoon, sa lamang namin po muli, binabalik ang lahat ng pinakamataas sa pagsamba, paraan, pagdampan at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In the mighty name of Jesus is we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Buhay po ba ang Diyos sa Abundant Life Church Angeles? Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon dahil siya po ay kasama po natin sa oras pong ito. Ang Panginoong Diyos po ay walang pinipiling lugar o panahon upang tayo po ay kanyang samahan. Basta nandun po ang kanyang mga anak, tayo po ay kanyang sasamahan. Hindi niya po tayo iiwan. Praise the Lord dahil muli po tayo ay ginather ng Panginoong Diyos sa lugar na ito. Dahil naniniwala po akong Panginoong Diyos ay mayroong dakilang layunin. May plano po siya at nais niya pong sabihin sa inyo. And naniniwala po akong Panginoong Diyos po ay mangungusap sa pamamagitan po ng kanyang salita na maririnig po natin sa gabi pong ito. Kaya po pagpalain po natin ang oras na ito, ipanalangin po natin yung salita na ating maririnig at ihanda po natin ang ating puso para po sa pagtanggap ng kanyang mga salita. Tayo muna po ay pansamantalang manalangin at lumapit sa Panginoon. Panginoong Jesus, salamat po, Ama, sa biyaya ninyo. Kayo po ang aming pag-asa. Kayo po ang aming kalakasan. Kung bakit kami po ay nandirito ngayon, dahil kayo po ang siyang nagbibigay sa amin ng landas. Kayo po ang nagtuturo sa amin ng tamang daan. Kaya salamat po, Ama, dahil kayo po ang siyang may taas at maparangalan sa gabing ito. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat, ang aming papuri, buhat po sa aming mga pag-aawit at aming pagsamba, Panginoong Jesus, sa inyong pangalan. Salamat po, Ama. Ingatan niyo po ang mensahe na aming pong maririnig. Ito po ay maging buhay at totoo. Tanggapin po namin ito na maluwag sa aming puso upang sa gayon ito po ay maging ilaw at gabay po namin sa aming buhay pananampalataya. Salamat po.
Gabayan niyo po ang inyong lingkod, itago niyo po sa inyong likuran at kayo po ang siya makita at may taas, Panginoong Sus. Lord, inahayag din po namin ang katagumpayan, Panginoong Sus, laban sa aming kaaway, na ang kaaway wala ng kapangyarihan sa buhay ng inyong mga anak, Panginoong Sus. Naniniwala po kami na ang inyong mga anak ay matagumpay na sa anumang uri ng pagsubok, Panginoong Sus, dahil kayo po ang siyang mananagumpay na kasama po namin. Purihin po kayo, luwalatiin po kayo ang kanyang pangalan ng siyang may taas sa oras pong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen at amen. Praise God. Ayan. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating tema na pinamagatan pong Through the Storm. Ayan. Ilan po sa inyo ang dumadaan sa storm? Ayan. Ang storm po ay hinahalin tulad natin sa problema. Ayan. So may mga problema po ba tayo? Ayan. Tayo po ay may mga pinagdadaanang problema. Iba-iba ang ating katayuan, iba-iba man ang ating pinagdadaanan, hindi po tayo exempted para hindi po tayo dumanas ng pagsubok. Yan. Sa buhay po ng isang mananampalataya, ang problema po ay hindi na po isang problema. Kung hindi ka po mananampalataya, ang problema po ay may tuturing nyo pong problema. Pero kung ikaw po ay mananampalataya, ang problema po ay isa pong pagpapala sa buhay ng mga anak ng Diyos. Bakit po? Kasi po sa bawat problema, meron pong nakatagong pagpapala po dyan. At kaya po, mahalaga po na sa bawat pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon ay nawa mahanap po natin yung pagpapala ng Panginoon. Ayan po. So ang ating pong pamagat sa gabing pong ito ay pinamagatan po nating Our Anchor in Times of Storm. Basahin nga po natin muli yung title. 1, 2, 3, go. Ayan. Our anchor in times of storm. Nakakita na po ba kayo ng anchor? Ayan. Yung ginagamit po ng mga malalaking, ng mga mandaragat. Ayan. Ng mga maliit man yung sasakyan nila sa pandagat o malaki. Depende po yan. Kung malaki po ang iyong sasakyan, gaya po ng barko, malaki din po yung angkla na ginagamit nila. Diba? Bakit po merong angkla ang isang barko o isang bangka? Bakit po kailangan nila ng angkla? Alam niyo po ba yung angkla? Diba? Yung hinuhulog nila, yung patulis, tapos hinuhulog nila sa ilalim ng dagat, tapos mayroong bakal or tali yan na para kapag umalon man ng umalon, hindi po sila lalayo yung bangka kasi nakaangkla sila dun sa tinanim nilang mabigat na bakal dun sa dagat. Yan. Mahalaga po yun, yung angkla na yun para maging stable ang isang barko o ang isang bangka. Ganyan din po ang nais ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Saan po tayo nakaangkla? Saan po tayo nakasandal? Saan po tayo umaasa? Sa gitna na tayo po ay dumadaan sa bagyo. Ayan. Makikita po natin sa Isaiah chapter 40 verse 8. Iniling ko po ang bawat isa na basahin po ang verse natin for tonight. 1, 2, 3, go. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Sa Tagalog naman po, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen po ba? Ang lahat po ay maglalaho sa mundong ito, ngunit ang pangako ng Diyos ay mananatili sa buhay po natin. Sa buhay ng mga umaasa sa Kanya. Ang mga bagay sa mundong ito, darating at lilipas, ngunit ang pag-ibig at ang pangako ng Diyos mananatili sa Kanyang mga anak. Kaya po, mahalaga po kung saan po nakaangkla ang ating buhay, saan po nakadepende ang ating pananampalataya, ay doon po masusukat kung gaano po tayo katibay pag tayo po ay dumarating sa panahon ng bagyo. Amen po ba? Yan. Naniniwala po ba tayo that everyone has their own storm to get through? Hindi natin alam. Baka yung iba dyan, dumadaan na pala sa financial na problema. Di ba? Gaya namin, ng pamilya namin. Diba? Yung iba, hindi natin alam, pero baka yung bagyo nila dyan ay bagyo ng karamdaman. Diba? 1 linggo, 2 linggo, 1 taon, maaaring matagal na nilang pinaglalaban yung bagyo na yan. Diba? But they are still stand still because they believe in the word and the promise of the Lord. Diba? Kaya po mga kapatid, ang bawat isa po ay meron pong mga suliranin, meron pong kanya-kanyang bagyong pagdadaanan. Wala, mayaman man po o mahirap, single ka man o may kapartner ka, bata ka man o matanda, ang bawat isa po ay merong pagdadaan ng bagyo. Amen po ba? Ayan.
Naniniwala po ko na tayo po ay sa bawat bagyo na atin po pagdaraanan, ito po ay seasonal lang. Hindi naman po araw-araw bagyo. Tama ba? Gaya po ng panahon natin, walang kabagyo-bagyo. Ang sobrang init. No, pag-pray natin, umulan mamaya. Kasi nakakita ko ng kidlat-kidlat. Di ba yung mga dyan. Pero sobrang init po. Ibig ko sabihin po, hindi po habang buhay ay dadaan ka sa bagyo. Palakpakan naman po natin ang Panginoong Diyos sa bagay na yan. Hindi ka mananatili dyan sa bagyo na yan. Lalagpasan mo yan dahil kasama mo ang Panginoong Diyos. Ganyan po kabuti ang Panginoong Diyos na kasama. Alam niyo po ba, nang kami po ay nagpapasimula ng aking asawa sa pamilya po, binigyan po kami ng una ng isa pa lang anak namin at yun po yung panganay po namin si Gaius. So wala po kaming idea kung paano po maging isang magulang. Especially kung bago ka pa lang mga magulang, lahat first time pa lang yan. Tama po ba? Lalo kapag ang anak nyo po ay nagkasakit na, diba? Usually ang kasama mo dyan yung manugang mo, yung magulang mo, para turuan ka, ito ipainom mo, ito yung ilagay mo sa ganyan. Yan. So, that time, yung anak po namin, yung panganay po namin, nagkaroon ng karamdaman. So, hindi po namin alam na yung karamdaman niya po, yung sakit niya po, yung lagnat niya po, ay tumaas na. So nandun po kami sa dilim, sa kwarto, nakapatay ang ilaw. Napansin po ng asawa ko na akala niya nakikipaglaro pa yung baby ko, yung anak ko po, mga 1-year-old pa lang. 1 or 2? 9 months pa lang. 10 months pa lang siya noon. So napansin niya po na parang nag-chill at naninigas. At yung sandali pong iyon, nilabas po kaagad namin, di namin alam kung anong gagawin namin pag nag-chill kapag atag dito, anong tawag doon? Kinukumbulsyon. Yun, alam niyo po ba nakakatakot ang kumbulsyon para sa mga magulang kapag nakikita nila yung mga, ayan, may pamangkin po kami na parang kapag nilagnat po yun, parang araw-araw kinukumbulsyon, maya-maya kinukumbulsyon, talagang So, nandun po yung mga negative thoughts namin. Nung kinumbulsyon po siya, binubusan po namin ng tubig, malamig. Alam niyo po ba, habang kinukumbulsyon po yung anak ko po, hindi ko na po alam kung ilang beses ko po nabanggit yung in Jesus name. Hindi siguro 100 times. Puro in Jesus name na ako, kung ano-ano na pinaghahawakan ko sa katawan ng anak ko, ganyan. Hindi ko po alam kung gaano nakatagal yung minuto na yon na siya po ay kinumbulsyon. Pero sandali lang pala, pero feeling ko ang haba-haba nun. Ayan. So, nandun po yung sitwasyon na natakot po kami, yung mga maling kaisipan, yun na pumapasok sa isip namin. Kaya mga kapatid, pero nung that time po na yun, so gumaling po siya, tumigil po yung pagkakumbulsyon po niya, pero hindi po doon natigil yung pagsubok po namin. Dinala po namin siya sa hospital and then some hospital advised us na kailangan po daw siya tubuhan dito sa kailangan daw kunan ng tubig dito sa likod para malaman daw kung saan po nanggagaling yung convulsion niya. Kung ito po ba ay sa lagnat or baka galing po sa utak po. At kung galing man po ito sa utak, kailangan po kaagad maoperahan kasi ayan, pwede mag-cause ng abnormalism, ganyan-ganyan. So, ganun kaagad yung mga nabalitaan po namin. And then, pumunta na kami ng hospital, dumating sa point na ipiniprepare na namin yung anak namin for that procedure. Nandun kami sa labas. Habang nasa labas kami, inihanda namin yung anak namin, that time, kung naalala ko pa ng eksakto, sigurado na ba kami, nag-uusap kami ng asawa namin, ganyan. And then suddenly we prayed and then suddenly God gave us wisdom na umuwi na lang muna kami. And then, yun. Then the other day ba yun or mga nakalipas na nawala naman na siya ng lagnat. And then, tuwing nilalagnat na po siya, nakaabang na po kami. Dapat hindi siya tataas sa gantong temperatura kasi may mga bata na kapag inabot nila yung gantong temperatura, doon po sila nag-uumpisang kumbulsyonin. So nagiging aware na po kami. Pero kung ginawa po namin yung procedure na yon na without asking from the guidance of the Lord, baka kung ano nang pwede. Kasi pinapasulat kami ng waiver na kapag binigay namin ginawa namin procedure na yun, walang pananagutan daw ang hospital, whatever happens sa anak. So parang hindi naman tama po yun. Diba? So what we did, umalis kami doon with the faith that we entrust everything to the Lord. And see how God is faithful up to now na ang Panginoong Diyos ang siyang nag-iingat sa aming pamilya po at sa aming mga anak. Mga kapatid, mabuti po ang Panginoong Diyos whenever we are facing storm.
Hindi po ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagtanaw niya sa iyo ay magbabago dahil ikaw ay dumadaan sa pagsubok. Sa halip na sa tuwing tayo po ay dumadaan ng pagsubok, tayo po ay sasamahan ng Diyos. Marahil ang iba po sa atin ay dumadaan po sa ibang storm, health problema sa karamdaman. Yan, marahil yung iba dyan dumadaan sa financial na pagsubok or relationship sa kanilang pamilya. Merong pamilya na hindi magkakasundo. Merong magulang na hindi kasundo ang kanilang anak o asawa sa asawa, 'di ba? O kamag-anak sa kamag-anak. Merong iba diyan na marahil ngayon dumadaan sa pagsubok sa bagyo na hindi panatag kung magkakaroon pa ba siya ng trabaho bukas, 'di ba? O mamaya or hanggang kung masaya pa ba siya sa trabaho po niya. So marahil ang iba po sa atin ay dumadaan sa mga bagyo na kung saan nahihirapan sa pag-aaral. Sigaw-sigaw naman dyan yung mga nag-aaral na kabataan. Nahihirapan ba kayo? Allowance ba? Kailangan? Yan. Mga kapatid, sa kahit ano pong estado ng ating buhay, tayo po ay dadaan sa pagsubok, sa bagyo. Pero nais ko pong sabihin, how many storms you went through to your life, ilang bagyo man ang dumaan sa buhay po natin, tandaan po natin, storm is just one of the season in our lives. It will pass and it will end. Darating, lilipas, at matatapos din po yan. Amen po ba? Amen. Kaya po mga kapatid, merong mga storms daw na nabanggit po ng ating isang kapastor, si Pastor Noah, na nagkakos kung bakit po ang tao po ay dumadaan sa bagyo. Diba? Naalala niyo po, merong storm na kung saan it caused by Satan. Diba? Satan sometimes putting storms in our life to deceive us, to tempt us. May mga bagyo na binibigay ang kaaway sa buhay po natin upang tayo po ay malinlang, upang tayo po ay madaya. Diba? Gaya kapag nalugi ang business. Diba? Kung kailan naging mananampalataya naman ako, saka naman nalugi ang business ko. Diba? Isipin natin parang hindi yata tama itong ginagawa ko. That's how Satan deceive us. Now, the moment you surrender your life to the Lord, the moment Satan will double work to your life naman. Para tayo po ay kanyang siraan, tayo po ay kanyang dayain, tayo po ay kanyang linlangin. Tandaan niyo po, hindi ka po pwedeng saktan ng kaaway, pero pwede kanyang linlangin. Pwede kanyang pagsinungalingan. At yan po ang gawain ng kaaway. Mga kapatid, merong mga problema o pagsubok sa buhay po natin that it caused because of our own wrongdoings naman. Amen po ba? Diba? Yung nabitawan mo ng salita, lumala na ng lumala. Ikaw yung nagsimula, diba? Tapos na marami nang naapektuhan. At the end, ikaw ngayon yung nagsasuffer. May mga desisyon kang ginawa noon na akala mo tama, pero ngayon you are facing the consequences of your wrong decisions. Amen po ba? Diba? You would not know that your decision is right until you face the fruit, you get the fruit of it. Amen po ba? So hindi mo malalaman kung tama ang decision mo until you get the fruit, kung makuha mo na ang bunga nito. Merong storms naman na ito po ay bunga ay dahil inaalaw ng Panginoong Diyos. Ayan. At yan po yung mga storms na kung saan in your life because He has indefinite purpose to your life. Meron siyang dakilang layunin sa buhay mo. Kung meron mang bagyong dumarating at inaalaw yan ng Pang-Diyos because God has great purpose in mind right now. Diba? Kaya po mga kapatid, let's praise the Lord because our anchor is only the Lord whenever we are facing the storm. So let's see the next slide po. Ayan na po pala. When we feel, basahin nga po natin yung next slide na yan. 1, 2, 3, go. When we feel the stress of the storm, we learn the strength of the anchor. Amen po ba? Hindi mo makikita ang tibay ng isang angkla hanggat hindi po dumarating ang pinakamalakas na bagyo. Hallelujah! Amen po ba? Hindi mo mapapatunayang buhay ang Diyos hanggat di ka dumarating sa matinding pagsubok. Diba? Hindi mo malalaman ang Diyos ay manggagamot kung hindi mo mararanasan dumaan sa karamdaman. Hindi mo mararanasan ang Diyos ang siyang dakila magproprovide ang iyong pangangailangan kung hindi mo mararanasan sa oras ng ikaw ay walang-wala na. Diba? That's how you will know how God is in your life and how God will work to your life when it times of the storm. Kaya po mga kapatid, sabi po dito, gumagana pa to. Ayaw na gumana. Ayan. Ay, tama. Ayan.
So meron pong mga bagyo na binibigay po ang Panginoong Diyos. Again, kung meron mga sitwasyon na inaalaw ng Panginoong Diyos, God's purpose is always good and perfect sa buhay po natin. Tandaan po natin yan. God's purpose sa buhay po natin, una, is to get our attention. Sometimes, there are storms. Meron mga problema sa buhay po natin. Nagyapak po ako dito kasi i-inspired po ako sa mga worship team natin. Minsan ay minsan sila po ay nakapaa. And it's inspiring to show how you are humbling yourself before the Lord. Na? So, yun po. To get our attention, alam niyo po ba, may mga problema sa buhay po natin na hindi po natin nakikita at naririnig ang Panginoong Diyos. Meron siyang sinasabi sa buhay natin hanggat hindi po natin nararanasan yung problema. Bakit po? Kasi the moment we are in the situation na kung saan na-enjoy po natin ang lahat ng bagay, nagiging bingi po tayo sa pagtawag ng Panginoong Diyos. Minsan, hindi po natin nakikita yung magandang plano ng Panginoon Diyos kapag ang puro nakikita po natin ay puro magagandang bagay lamang. Pero paano po natin makikita yung magandang plano ng Panginoong Diyos? Minsan, ibibigay po ng Panginoon Diyos yung problema po sa atin to get our attention, to call you out, para ikaw po ay tawagin ng Panginoong Diyos. Mayroon siyang nais sabihin sa iyo ng Panginoong Diyos. May problema po ba sa buhay po natin na ngayon po ay nais ng Diyos ang attention mo? Bakit kanya binigyan ng ganyang karamdaman? Bakit kanya binigyan ng ganitong problema? Bakit hindi na natatapos itong problemang ito? Maybe because maybe God wants your attention right now. At mayroon siyang nais ipagawa sa buhay mo. Second, to deal with the sin in your life. Mga kapatid, there are things that we've been doing consistently that is not in the will of the Lord. At yung mga bagay na ito na kung saan ay nagiging hadlang upang tayo po ay hindi lumago sa Panginoong Diyos. And God wants to deal with it. Sometimes God will give you problems to address the sins that you have. Yung kasalanan na ginagawa mo, yung kasalanan na meron ka. Sometimes, bibigyan ng Panginoong Diyos ikaw ng problema na gagamitin yung anak mo na magkasakit para kailangan magising ka sa katotohanan that there is something in your life that you have to surrender it to the Lord. Amen po ba? Hindi naman yan basta-basta magkakaroon ng merong karamdaman na dahil sa kapabayaan. Pero merong magugulat ka na bakit kaya nagkaroon ng karamdaman itong anak ko, itong taong ito without any reason. Diba? Because there is something that God wants you to realize. So there are things that God wants to deal with your sin in your life. Number 3, let us read number 3, 1, 2, 3, go. To get you to surrender something you are grasping too tightly. So sometimes meron tayong mga pinangahawakan sa buhay natin that is so tight na ayaw nating bitawan. That is one time ang Panginoong Diyos ay binibigyan tayo ng bagyo para malaman natin that there are things that we have to surrender it to the Lord. Number 4, to conform you to His image. May mga pagkakataon na nais ng Panginoong Diyos na tayo po ay Kanyang baguhin. Ang ating pagkatao ay nais ng Diyos na mabago ang ating character, ang ating attitude when it comes to problems, when it comes to trials. Number 5, to equip to serve Him. At may bagyo na kung saan ginagamit ng Panginoon Diyos yung bagyo para tawagin Kanya, para maglingkod sa Kanya. Di ba? So, minsan parang pag ikaw ay dumaan na sa bagyo at hindi mo na ma-realize kung bakit ka binibigyan ng bagyo ng Panginoong Diyos, balikan mo tong 5 pointers na to. Saan baka merong attention na nais tawagin sa iyo ng Panginoong Diyos, or there are something sin that you are doing, or to get you to surrender something to the Lord, or maybe there's something that God wants to develop in your character, o panghuli, maybe tinatawag ka ng Panginoong Diyos para mag-serve sa Kanyang ministry. Amen po ba? Diba? So malay natin, one day, makita natin si Sister Maris, di ba? Nagpe-pray na rin dito. Hallelujah, di ba? Makita natin. Ito po, last Sunday po, pumapalakpak yung anak niyo po. Si Ate Princess. Last Sunday po, nag-appoint po ng ministry heads. And then, I thank the Lord when God anoint my wife to be one of the heads
sa ministry dito sa iglesyang ito. Actually, I've been praying for her. We've been talking with this with our pastors na lagay mo si wife mo sa ministry na ganito, ganyan-ganyan. Oo, bagay siya doon, ganyan-ganyan. Pero hindi ko sinasabi sa kanya. Instead, I'm praying for it. Kasi nais ko na ang Diyos ang mangusap sa buhay niya when she confirm her calling sa ministry. Dahil naniniwala ako na kahit anong push mo sa isang tao, kung hindi naman yan calling ng pang Diyos, hindi yan mangyayari. But I thank the Lord because that's exactly what I've been praying when to her, yung calling na yun, because I know she is capable in doing that ministry. Alam ko magagawa niya yung ministry na yun. Kaya I thank the Lord sa answered prayer po na bagay po na yan. Ayan. So, God's purpose po, ayan po, balikan po natin yung mga bagay na yan. Okay, next. Ayaw po. Nakapatay yata ito. Wait lang. Nakapatay. Sorry po. Ayan. Storms can either destroy you or develop you. So, tandaan po natin, may mga bagyo na pwedeng sirain ka, pero may mga bagyo na mula sa Panginoon Diyos na pwedeng i-develop yung character nyo po. Amen po ba? Amen. May bagyo na sisirain ka because you don't want to be changed. You don't want to confirm your calling sa Panginoong Diyos. And you let yourself be destroyed in the midst of the storms. But don't let yourself be destroyed in the midst of the storms because God wants to develop you. Nais ng Diyos na ikaw po ay i-develop. Nais ng Panginoong Diyos na ikaw po ay kanyang i-equip sa kanyang dakilang plano. Ayaw pa rin. Lobat po ata. Namatay po yung ano. Next po. Baliktad mo. Ayan na, gumagana na. Yan. Point number 1. Trust God. Ano po sabi dyan? Trust God. So, para tayo po ay maging angkla sa Panginoong Diyos, ano po ang dapat po natin gawin? Ang pinakamagandang angkla na binigay sa atin ng Panginoong Diyos para tayo po ay maging sigurado sa katagumpayan po natin sa gitna po ng bagyo ay yung kanyang salita, yung pangako po ng Panginoong Diyos. And whenever we anchor ourselves in the Word of God, we will learn how to trust the Lord. Let's read Proverbs chapter 3, verse 5. 1, 2, 3, go. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. I've been hearing this verse many times. Pero whenever you are in the phase of making a decision in front of you, lalo kapag ang pagpipilian mo ay yung gusto mo at yung hindi mo gusto, mas gusto mong piliin yung gusto mo. Tama ba? Pero sometimes, we forget to ask wisdom from the Lord. Yung gusto po ba natin ay gusto ba rin ng Panginoong Diyos? Kasi doon po magkakatalo. Hindi lahat ng gusto natin ay gusto ng Panginoong Diyos. And sometimes kapag pinipilit natin yung gusto natin at hindi gusto ng Panginoong Diyos, God will allow you to get it. But one day, you will face the consequence of it. Pagbabayaran mo. Diba? Because hindi yan yung kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi yan yung gusto ng Panginoong Diyos. And God doesn't want that to happen to you that situation again in your life. That's why God is telling to us, trust in the Lord whenever you are in the midst of a storm, because trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Mapandaya po ang ating damdamin, ang ating kaalaman naman ay hindi po laging alam ang lahat ng bagay. Kaya sino po ang ating pwede mapagkatiwalaan sa oras na tayo po ay dumadaan sa bagyo? Ang Panginoong Diyos. May mga sitwasyon sa buhay natin na hindi natin maunawaan bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Pero ang isang mananampalataya ay hindi nananampalataya dahil naunawaan niya ang lahat ng bagay. Ang totoong mananampalataya ay nagtitiwala kahit hindi niya nauunawaan ang mga bagay sa paligid niya. Pero alam niya ang Diyos ay kasama niya. Amen po ba? Trust in the Lord with all your heart. Bigay po natin ang buong puso natin when trusting the Lord. Next, point number 2. Basahin po natin. 1, 2, 3. Go. Listen to God. To anchor ourselves to the Lord, we will learn how to listen to the Lord. We will learn how to listen to God. Proverbs chapter 3, verse 6. Listen to God's voice in everything you do and everywhere you go. He's the one that will keep you on track. He will make your path straight, sabi po dyan sa ibang version po. So listen to God's voice in everything that you do and everywhere you go.
and He will make your path straight. So may mga pagkakataon na hindi po natin alam kailan tayo dapat magdesisyon. We have to listen to God's voice. We have to clearly listen sa mga sinasabi po ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. Kaya po mga kapatid, kami po ng asawa ko, there are times na may pagkakataon na hindi ko po siya pinapakinggan at may mga pagkakataon na madalas na hindi niya ako pinapakinggan. May mga pagkakataon na hindi kami nakikinig sa isa't isa. Pero may pagdating po dyan sa bagay na yan, dati nung nagpapasimula pa kami, ayan, dahil ang aking asawa ay bunso, spoiled, kumbaga parang lagi yung gusto niya yung nasusunod sa kanya. Ako naman yung panganay. Dahil panganay ako, dapat ako ang masunod. Pangalawa, ako lalaki, 'di ba? Tatay ako, 'di ba? Ako yung head of the household, 'di ba? So nandoon nagkaka-clash kami sa bagay na 'yon. Ayan. So walang gustong makinig. But right now, by the grace of the Lord, God taught us how to listen to each other. Ngayon nakikita ko naman nakikinig na yung asawa ko sa akin. Ayan. So, at ako din. Alam niyo po ba, ang tamang pagtuturo daw sa asawa, kung gusto mo yung merong i-correct sa asawa mo, hindi mo yan may tuturo by telling it to them. Magbago ka, baguhin mo yan, hindi yan mag-work. Diba? You can talk about it, kung ano yung mga bagay na pwede niyang baguhin. But before others to be changed, usually sa tahanan po, before you expect others to be changed, you have to change yourself first. Para ang ibang tao sa paligid mo ay gayahin ka. So kung ang nais mo, ang asawa mo, ang anak mo, ang pamilya mo ay magbago, ikaw muna. Especially you are faithful faithful serving the Lord. So right now, I think it's fruitful that I see changes inside my family because it works in me. Nakita ko kung paano ako binago ng Pangdiyos at nakikita ko kung paano rin binabago ng Pangdiyos ang pamilya ko. So kung nangyayari yan sa buhay ko, naniniwala ako mangyayari din po yan sa buhay po ninyo. Ayan. So listen to God. Pakinggan po natin ang Panginoong Diyos. Ayan. Next. Matagal po ba? Number 3, give thanks. So when we anchor ourselves in the Lord, we will learn how to give thanks. So last Sunday, ang message po ng ating pastor na guest po natin itong huling linggo is ano daw po title? Ha? Ayan, praising God. Actually, yan po yung pinagpipray kong message nitong buong simula nung itong binigay yung tema. And then, saktong-sakto po na yung Sunday message po ay umangkop po din po sa gusto ko pong ibigay na message. When there are storms, sometimes God just want to expect us to give thanks to Him. Tayo po ay magpasalamat. Sabi nga po dyan sa ating verse, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. 1, 2, 3, go. Let us read all together. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Napakahirap po magpasalamat sa gitna ng bagyo. Lalo kapag alam mong walang-wala ka na. Lalo kapag alam mong puro problema na, puro bill, bayaran sa bill. Alam mo yun, yung parang wala namang magandang ipagpapasalamat talaga kasi puro problema talaga yung nasa paligid mo. Parang wala ka nang nakikitang maganda na pwede namang ipagpasalamat talaga. So meron ka bang dapat ipagpasalamat? Eto, I just wanna share mga kapatid. This week, God, not only this week, actually, this is the season sa family po namin that God is cleansing us. Nililinis kami ng Panginoong Diyos when it comes to debts. Alam niyo po yung debts? Utang. Ayan. Hindi po madali makawala sa utang lalo kapag baon na baon ka na. Diba? Lalo kapag sunod-sunod na, nagdidikit-dikit na, halos nagsasabay-sabay na yung mga babayaran mo. So paano yan, Lord? Paano yan, Lord? Tapos yung stress, yung di ko alam kung may moment po ba na hindi na kayo makatulog sa sobrang daming problema? Sobrang bigat na, ganyan. Dumarating na yan, napapanaginipan ko na pati yung bill. Diba? Napapanaginipan ko na, nagiging tao na yung mga bills namin. Diba? So parang sabi ko, Lord, hindi na to maganda, hindi na to ganyan, hindi na to okay. Pero God gave this message to me.
Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. How can I thank you, Lord, kung ganito yung sitwasyon namin? Diba? Bakit? Okay pa naman yung asawa mo. Buhay pa. Buti nga, ikaw, may kapartner ka pa para dyan sa problema na yan. Yung iba, wala nang kapartner, pinagdadaanan niya problema na yan. Amen ba? Yung iba dyan, single mom na lang. Lahat ng problema mo, parehas ng problema pinagdadaanan nila. Ikaw, may kapartner ka pa. Don't you like to give thanks the Lord? Diba? So, 1. Yung iba dyan, ang dami na nilang problema, kasama yung anak nila may karamdaman. Ikaw, yung mga anak mo, may karamdaman ba? Wala. Diba? Lahat sila protektado ng biyaya ng Pangdiyos. Lahat sila ay okay. Hindi mo ba dapat ipagpasalamat yan sa Panginoon? I thank the Lord again. So, alam nyo po, kapag kinakausap po natin ng Pangdiyos, God will teach us to open our eyes to the things that we should be thankful for. Sa mga bagay na dapat po natin ipagpasalamat. Kaya sa gitna po ng storms, hindi po lahat ng storms ay pangit. May mga storms that it will develop your thankfulness sa Panginoong Diyos. Diba? Amen po ba? Next. Ayan. Storms, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Storms are inevitable but our anchor is immovable. Amen po ba? Yan. Hindi natin mapipigilan yung bagyo, pero yung Panginoong Diyos po natin ay hindi magbabago sa buhay po natin. Kaya po, God is our strength. In our conclusion, memorize po natin itong mga verse na to that will help us. Philippians chapter 4, verse 13. Let us read all together. I can do all things through Christ who gives me strength. So when it comes to storms, whatever storms you are facing right now, parang gusto mo na mag-give up, ask strength from the Lord and He will strengthen you in the midst of the storms. Isaiah chapter 40 verse 29, He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Tayo po ay palalakasin ng Panginoong Diyos. At panghuli, 2 Samuel chapter 22 verse 23, It is God who arms me with strength and keeps my way secure. Iingatan po tayo ng Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos sa oras pong ito. Ibigay po natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Sabi po dito, how we should apply this word of God in our lives. First is to whom we are trusting whenever we are in the storm. Kanino po tayo dapat magtiwala sa tuwing tayo po ay umaharap sa bagyo? Sa Panginoong Diyos po ba o sa tao? Are we really listening to God whenever we are facing storm? Naririnig pa po ba natin yung boses ng Panginoong Diyos na kahit na tayo po ay nasa bagyo, na kahit tayo po ay dumadaan ng problema? Do we still give thanks to the Lord even in the midst of the storms? Nakukuha pa po ba natin magpasalamat sa Panginoong Diyos na kahit tayo po ay dapang-dapa na dahil sa ating mga pinagdadaanan? Mga kapatid, tayo po ay pinangakuan ng libo-libong mga pangako ng Pangdiyos at nais ng Panginoong Diyos na ito po ay mangyari sa buhay po natin. Because there's no storm is bigger than the Lord that we have right now. There's no storm that is more powerful than the Lord that we have right now. Ang Diyos po ang siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Salamatan po natin ang Panginoon. Let us anchor ourselves before the Lord. Magtiwala po tayo sa Kanya. Hindi niya po tayo iiwan. Hindi niya po tayo bibitawan. Sasamahan niya po tayo. Bubuhatin niya po kung kailangan niya po tayo buhatin. Palalakasin ka niya kung ikaw po ay nanghihina ngayon. God will restore your strength right now in Jesus' name. God will restore the blessings in your life and to your family right now in Jesus' name. God will restore the health that you have lost in your battle last time. Palalakasin ka muli ng Panginoong Diyos sa oras na ito. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng haba, at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, bigay po. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat natin sa oras nito sa Panginoon. Ibuhos natin yung pasasalamat natin sa Panginoong Diyos dahil siya po ay kasama po natin sa oras po ito. This time, God wants to give hope to your life right now. May pag-asa sa Panginoong Jesus. Ang Diyos ay kasama mo. Ang Diyos ang siyang magtatagumpay para sa buhay mo. Because God overcome this problem on the cross when Jesus died on the cross. Napagtagumpayan na lahat ng Panginoong Jesus. And God wants to your life right now is to enjoy the victory that He had done on the cross. There are no storms that will defeat you. There are no storms that will destroy you. But these storms that will come, that you are facing right now, na kinakaharap mo, are the storms that will bless you more. The storms that will give praises to our Lord Jesus Christ right now. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang. Let's praise the Lord. Let's give highest praises to Him. Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos sa oras pong ito. Ibigay po natin yung ating pasasalamat na sa kabila ng mga problema na ating kinakaharap, sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. We are still standing, we are still fighting, we are still winning the battle because God is with us. Because He is faithful to His people. Ang Diyos ay tapat sa buhay mo. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga salita. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga anak. Let's praise the name of the Lord. Let's praise the name of the Lord this time. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord Jesus, we thank you. We humble ourselves before you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Dahil kayo po ay buhay sa iglesyang ito. Buhay kayo sa buhay po namin, Panginoong Jesus. May mga pagkakataon na hindi po namin naririnig ang boses ninyo. May mga pagkakataon na hindi po namin nakikita ang magandang plano ninyo na kami sa tuwing ay humaharap sa bagyo, Panginoong Jesus. But Lord, right now, God, thank you, Jesus, because for telling to us right now that there is no other one, O Lord, that we should trust on right now, but only you, Panginoong Jesus. Lord, turuan niyo po kami na magtiwala lamang sa inyong salita, sa inyong pangako, na kung paano niyo po tinupad ang pangako niyo noon, naniniwala po kami na tutuparin niyo rin po ang inyong pangako sa inyong mga anak ngayon, Panginoong Jesus. Because we are serving a faithful God who is fulfilling His promise to His people. God is alive. God is working. Even though we are not seeing that God is working, but God is not stopped working. He is still working. He is moving. He is placing everything in place in your life right now. It may seem like that God is not working, but nais sabihin sa iyo pang Diyos, inihahanda lahat ng Panginoong Diyos ang mga bagay na ito sa buhay mo ngayon. Because God wants to bless you. God wants to give you freedom right now. God wants to set you free right now. Whatever problems you are facing, ito man po ay karamdaman, ito man po ay utang, ito man po ay pinansyal na problema, ito man po ay problema sa asawa, sa pamilya, God is setting you free right now in the name of Jesus Christ. God is setting you free because Jesus finished everything on the cross.
Hindi nawala ng saysay ang kanyang kamatayan sa krus para ikaw ay malugmok sa problemang ito. Hindi namatay ang Panginoon Jesus sa krus at nawalang saysay para umiyak ka lamang sa problemang ito. Because God is telling you, He finished everything on the cross. Tinapos na lahat ng Panginoong Diyos. Umalis ka na dyan sa sitwasyon na yan because God is willing to help you to get out from there. God is willing to get you out from there and bring you to the place of the land that He promised to you. Because God is faithful right now. God is willing to heal you. Kung ikaw man po ay dumadaan sa karamdaman, kung ikaw man po, ang pamilya niyo po ay dumadaan sa karamdaman sa oras na ito, God is seeing it right now. Nakikita ng Panginoong Diyos. God wants to work in your life right now. Ikaw man mga karamdaman sa ulo, sa itaas ng iyong parte ng iyong katawan, nananakit ang iyong ulo, high blood, sa oras na ito, God is healing you right now. The Holy Spirit is working to your life right now. He will heal you right now. Ikaw man po ay may karamdaman sa katawan, sa iyong puso, sa iyong sa tiyan mo, sa balakang mo, sa anumang bahagi ng iyong katawan, sa kamay mo, namamanhid, na parang pinsan, parang hindi ka makakilos. God is healing you right now in Jesus' name. Setting you free right now in Jesus' name. In Jesus' name. Kung ikaw man po ay madalas nakakaramdam ng hilo, hindi ka makatulog, ikaw ay madalas mapagod, God is giving you healing right now in Jesus' name. In Jesus' name. Receive healing in the name of Jesus Christ. Receive healing in the name of Jesus Christ right now. Right now, kung ikaw man po ay dumadaan sa problema sa pamilya, hindi kayo magkasundo ng asawa mo, hindi kayo magkasundo ng mga anak mo, God will fix your relationship right now in the name of Jesus Christ. Ang Diyos ang gagawa. Lahat ng hindi mo nagawa, lahat ng hindi mo naaayos, ang Diyos ang mag-aayos ngayon in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Kung hindi mo mabago ang asawa mo, ang pamilya mo sa kanilang pananampalataya na dapat sila ay manampalataya sa Diyos, continue to pray the Lord. Continue to praise the Lord. Continue to give thanks to the Lord. Continue to serve the Lord because God is working. God is working. Your faith is not in vain. Ang iyong pananampalataya ay hindi nasasayang sa oras na ito. Hallelujah. Kung ikaw man po ay dumadaan sa pinansyal na problema, ito man po sa kautangan, ito man po ay sa mga bagay na kung saan dapat mong bayaran at hindi ka makaalis-alis, you don't know how to do it, hindi mo na alam kung saan ka kukuha, God is opening a new door to set you out from there. Because hindi na sa pang Diyos habang buhay ka, nandiyan sa lugmok sa problemang iyan. Now is bringing you to the place where you will enjoy His abundant blessings right now. The blessings that pouring out to your heart, to your life right now. Na kung saan yung pagpapalang ito ay nag-uumapaw sa buhay mo. Na kung saan yung mga tao sa paligid mo ay nararanasan nila ang pagpapalang nag-uumapaw sa buhay mo. Because God is alive. God is alive right now. Right now, receive the blessings coming from the Lord. God is opening the new door. God is opening all the doors, all the windows to pour out all the blessings in Jesus' name. All the opportunities, God is opening it right now in Jesus' name. Receive it in the name of Jesus Christ. This is the time to receive answers in the midst of the storms. In the midst of the storms. Ang kasagutan ay hindi pagkatapos ng bagyo. Ang kasagutan ay nasa gitna ng bagyo. Ang kasagutan ay nasa gitna ng apoy. Ang kasagutan ay nasa gitna ng kulungan ng mga leyon. Ang kasagutan ay sa gitna ng kamatayan. Ang kasagutan ay nasa gitna ng karamdaman. Because God is working. Our God is the great anchor in our Christian life. The only God that we can depend on in this earth. The only God that we can rely on in this earth. Habang tayo ay nabubuhay, merong isang Diyos na ating pwede mapagkatiwalaan. Trust the Lord. Ibalik natin ang pananampalataya natin sa Kanya. Hindi ka dapat sumuko. Hindi ka dapat mag-give up. Hindi ka dapat wala ng pag-asa. Because God is waiting you at the finish line to say, you faithful servant, good job! You finished the race! You finished the race! At ang kaaway ay tatakbong lalayo sa buhay mo dahil wala siyang nagawa para talunin ka. Ang kaaway ay tatakbong lalayo sa iyo dahil wala na siyang kapangyarihan sa buhay mo. In the name of Jesus Christ! In the name of Jesus Christ. Kaya this time we declare all the healing, all the answers, all the freedom, all the answers coming from the heaven. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. We declare victory against Satan, against all the authorities in this earth. In Jesus' name, O Lord. Lord, give us freedom, give us
thankful heart right now. Lord, turuan niyo po ang puso po namin mapagpasalamat, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. We thank you. We honor you. Palakpakan po natin muli ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Say, Jesus. Yes, Jesus. You are alive. You are alive in this church. You are working in this church. You are working in our family right now, oh Lord. You are working, Jesus. We thank you, oh Lord. Let's come to our personal prayer right now. Let's pray for this prayer. Whatever that we are facing right now, let's come before the Lord. Let's talk to God. Ang Diyos ay nakikinig sa buhay mo. Let's pray let's let our God hear the cries of your heart right now. Hayaan mo ang Diyos marinig at makita niya ang iyong damdamin sa oras na ito. Come to the Lord right now. Let's pray for our personal prayer right now. Jesus, we thank you, O Lord. This time we want to continue our prayers right now. Lord, to our prayer focus, O Lord. We don't know who are these people who are facing financial debts, Panginoong Jesus. We don't know who are these people who are facing financial difficulties right now. But Lord, we are praying this Abundant Life Church, you will help us to have a financial breakthrough in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Lahat ng walang trabaho, Panginoong Jesus, ay bibigyan niyo po ng oportunidad para magkatrabaho in the name of Jesus Christ. Lahat ng kulang sa pinansyal, Lord, kayo po magbubukas ng mga pintuan para ang pintuan sa pinansyal, Panginoong Jesus, ay dadaloy sa buhay po nila, O Lord. In Jesus' name, O Lord. Lord, we are praying for, O Lord, for the financial breakthrough to everyone's right now, to every family's right now. Panginoon Jesus, hindi po namin alam ang katayuan ng bawat isa. Kung meron po silang pagkukulang, Panginoon Jesus, kung meron pong kakulangan sa buhay po nila, O Lord, right now, this is the time to
to be our great provider, Panginoong Jesus. Lord, let you be our great provider. Provide all our needs, O Lord, right now in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, O Lord. And Lord, we are also praying for financial security, O Lord, that once you bless us, O Lord, you will teach us how us to be faithful, O Lord, in our tithes and our offering, Panginoong Jesus. Lord, bless us, O Lord, so we can bless others more, Panginoong Jesus. O Lord, hallelujah, O Lord. Lord, kung mayroon pa pong dahilan kung bakit hindi po namin nararanasan yung financial breakthrough because of our failing of our tithes, of our giving to you, Panginoong Jesus. Right now, O Lord, we surrender this kind of attitude, O Lord. We surrender this kind of sin, Panginoong Jesus. Help us, O Lord, to be forgiven and start a new life that whatever we will receive, Panginoong Jesus, we will bring back what is for you, Panginoong Jesus. Jesus. Thank you, Jesus, because this is the time for us to receive freedom, Panginoong Jesus. Lord, right now, we are also praying for whatever the career success for everyone's right now, the wisdom that they need in their career, Panginoong Jesus, sa kanilang trabaho, Panginoong Jesus, sa kanilang mga asawa. Lord, ang protection ay ibigay niyo po sa kanila na ang mga asawa po na pumapasok, umihiwalay sa kanila, Panginoong Jesus, para magtrabaho, para lumayo pansamantala. Lord, bigay niyo po ang protection, ang wisdom sa buhay po nila in the name of Jesus Christ, O Lord. Samahan niyo po sila upang sila po ay hindi mapahamak at hindi po madaya ng kaaway because God is alive in their lives, Panginoong Jesus. God is alive in their lives, Panginoong Jesus. Lord, gaano man po kalayo ang mga asawa, ang aming pamilya na nagtatrabaho, Panginoong Jesus. Lord, your protection, your guidance, your provision are with them, Panginoong Jesus. In Jesus' name, O Lord. In Jesus' name, O Lord. Lord, right now we are praying, O Lord, for the generosity, O Lord, of a generous and cheerful heart right now, O Lord. Kung wala po kami ganitong uri ng puso, Panginoon Jesus, para magbigay, para tumulong sa ministeryo ninyo, para suportahan ang ministeryo ninyo, Lord, right now we surrender our heart to you. Teach us how to be faithful, how to be cheerful, how to be generous in giving what is for you, Panginoong Jesus, O Lord, to support the ministry of your church, Panginoong Jesus, dahil naniniwala po kami ang inyong gawain ay hindi lamang po dito sa lugar na ito. Ang inyong gawain ng pagliligtas ay hindi lamang po sa lugar na ito, kundi gagawin niyo po ang gawain ito saan mang dako ng lugar ng Pampanga, Panginoong Jesus. And that will happen because you are blessing Abundant Life Church Angeles, Panginoong Jesus. Lord, marami po kayong tutugunin sa iglesyang ito, Panginoong Jesus. Ang lahat ng bayarin sa iglesyang ito, kayo po ang mag-provide in Jesus' name, O Lord. In Jesus' name. Hindi na po namin problemahin yan. Hindi na po namin alalahanin yan. Dahil kayo po ang magdadala ng mga bagay na ito para tugunin ang pangangailangan ng inyong iglesia. Because ang Diyos namin ay hindi mahirap. Ang Diyos namin ay mayaman. Sa oras na ito, Panginoon, bless us. Bless Abundant Life Church Angeles. In Jesus' name. Let your angels, all your angels, work right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, O Lord. We thank you. We honor you. We want to bring back all the glory, all the honor, and praises in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Amen. Are we blessed? Amen. Mukhang mahina. Are we blessed? Amen. This time po, dumako po tayo sa ating pagbibigay. Ayan, let's open our Bibles from Matthew chapter 7 verses 7 to 8. Ayan, sino po bang nakakaalam ng verses na to? Ayan, basahin lang po natin. Sabi po dito, verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Verse 8, for everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. So sa gabi pong ito, kamusta po ba yung ating puso on our finances? Kamusta po ba yung ating puso sa pagbibigay? Kamusta po ba yung puso natin sa pananampalataya na meron tayo? Amen? Sabi po dito sa verses na to, ayun, tatlong bagay po yung nais ko pong iwan sa inyo. Ayan. Sabi po dun sa una, ask, and it will be given to you. Tayo po ba yung tao na puro na lang hingi? Puro na lang ask? And hindi na tayo nagsisik?
Amen? And hindi na tayo patuloy na kumakatok sa pintuan ng langit. Tayo po ba yung tao or anak ng Diyos na hanggang doon lang tayo sa first part, na hihingi lang tayo. And kapag naibigay na sa atin, natapos na doon. Amen? So, these verses po, ay bilang reminder po sa bawat isa na as we ask the Lord sa plano niya, as we ask the Lord sa nais niya para sa buhay natin, as we ask the Lord sa blessings, sa provisions, ayan, patuloy din natin siyang hanapin at saliksikin. Amen? Hindi lamang dapat natatapos dun sa paghingi. Lord, pengin neto, Lord, kailangan ko to. Lord, ito yung kailangan ko. Dapat patuloy nating saliksikin ng Panginoon dahil dun natin siya patuloy na mahahanap. And sabi dito, knock and the door will be open to you. So habang hinahanap natin yung Panginoon, habang sinasaliksik natin ang kanyang mga salita, patuloy tayong kumatok sa kanyang pintuan. Amen? And through prayer, doon natin magagawang kumatok sa Panginoon. Amen? As we desire for more of God's presence, God's blessing, yung healing, ayan, ganong bagay po na i-elevate po natin yung faith natin through seeking and knocking, not just asking the Lord for anything. Amen? Kaya sa gabing ito, ayun, yung naging pointers ni Paz, marirelate din po natin siya in our finances. Amen? Let us continually trust God sa plano niya para sa finances natin. Amen? And also listen to God when we decide or plan something. Dahil si Lord yung nagbibigay ng wisdom sa atin. Amen? For us to discover things, greater things na nais ng Panginoon para sa plano niya sa finances natin. Amen? And also, yung pointer number 3 is to give thanks. Let us always have that kind of heart that gives, that prays. Ayan. Patuloy po nating bigyan ng papuri yung Panginoon sa buhay natin through our finances. Kaya sa gabi pong ito, let us pray. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kalwalhatian sa buhay ng bawat isa. Nagaano man kami nagkulang, Lord God, bilang mga anak mo, ganun na nagpapatuloy, Lord God, yung biyaya mo para sa buhay ng bawat isa. At sa gabing ito, Lord, help us not just to ask something, but to continually seek and knock at the door of your heart, Father. At sa mga finances na meron kami, sitwasyon, Lord God, ng finances na meron ang pamilya ng bawat isa, Lord, we surrender it to you right now. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng sitwasyon ng bawat isa. Kaya sa gabing ito, Lord, we surrender our finances. We surrender our businesses, Father. We surrender all those source of income, Lord God, na pinanggagalingan ng biyaya na inialaw mo para sa buhay ng bawat isa. At sa gabing ito, Lord God, help us, Lord God, na matutunan naming magbigay ng buong puso at may pagpapakumbaba, Panginoon, with a cheerful heart, Father. Ganon na maibigay namin yung nararapat para sa iyo, para sa kaharian mo, para sa ikauunlad, Lord God, ng iyong kingdom dito sa mundo, Panginoon. Lord, we pray na ikaw yung patuloy na kumontrol, Lord God, ng aming finances, na kung nasa pinakamababang sitwasyon kami ng finances namin sa oras na ito, Lord, alam namin na higit kang dakila, higit kang makapangyarihan, Lord God, sa bawat bagay, Panginoon, at ikaw ang may kayang magpabago ng bawat sitwasyon ng bawat isa, Lord God. Kaya sa gabing ito, Lord, we entrust our finances to you, Father, sa bawat trabaho na meron kami at doon sa mga naghahanap pa ng trabaho, Panginoon. Lord, have your way and let your will be done in us. Muli namin isinusurrender sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso, that as we give, Father, mapapurihan ka, mapasalamatan ka. Ikaw lamang siyang patuloy na maitaas, Panginoon, maghari at manahan sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, we give you back all the glory, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let us give cheerfully to the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks.
give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Praise God. So patuloy po tayo manalangin sa ating pong church, especially for this coming church anniversary. Patuloy po nating ipanalangin yung finances din na Lord na magkaroon tayo ng breakthrough. What else? Maraming bagay. So yes, pinag-usapan pa rin po natin ng pastoral team, yung mga kasama po sa ating pong ALC Camp family. It's actually a encounter retreat na dapat niyo po ma-enjoy. So if you're willing po, you can start at sabihin niyo na po sa amin para po makasama po kayo sa listahan po doon. That's May 24 and 25. So yun, let's be ready. Alam ko po may special number yung bawat isa, special number ng mga women's, men's. So let's enjoy yung moment that the Lord is giving us. Yung tema po natin this year of 2024 will be rooted deeply in Christ pa din po tayo sa Panginoon. Tayo po ay magsama-sama mag-ugat sa Panginoon para po sa kabutihan po din ng bawat isa na maunawa natin yung anong gusto ipanghawatig ng Panginoon. What else? Sige po, tuloy po tayo sa ating pong youth jam. Ipag-pray po natin na marami pong kabataan maka-attend din po this Saturday. Sunday po pala. Alam ko may mga nag-invite na po ng mga kabataan. So yeah, help us also sa ating mga kabataan na mag-join din po sila sa ating youth camp. Youth jam rather. Alright, so what else? Wala na po ano. So patuloy tayo mag-pray sa bawat isa sa atin. Alam ko tayo po ay sinusubok ng Panginoon through the storm that we are experiencing. Kumbaga na sa signal na, anong signal na ba tayo ngayon? Signal number 1 na no? Patapos na. Palabas na yung bagyo. Alright, so nawa ay, ako nasa signal number 4 pa ako papunta pala ako sa... But I pray the Lord na patuloy ko ma-enjoy yung presence niya sa oras ng bawat minuto ng buhay ko. Tayo po na tayo tumayo. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sa mensahe po namin tinanggap ngayon pong gabi. Tunay po nagpapahiwatig po sa amin, Father God, na muli po na mga anak po ninyo, Father God, ay patuloy po magtiwala sa iyo. Patuloy po na makinig sa iyo at magbigay ng kapurihan ng pasalamat, Father God, sa bawat na-experience po namin sitwasyon. Anumang bagyo na daraanan po namin, Panginoon, tanging kayo po, O Diyos, yung magsilbing liwanag, ilaw at kanlungan po namin, Panginoon. Dahil alam po namin, hindi niyo po pababayan ng bawat sa amin. Patuloy po nang ipinaparanas niyo po sa amin, Lord, na kayo po, O Diyos, kayo po ang Kristo, kayo po ang solusyon sa problema po namin na meron po kami. Kaya alam po namin, Panginoon, hindi niyo po kami pagkukulangin sa bawat panahon, Panginoon.
Bless, Father God, every one of us. Salamat, Panginoon, sa maraming kapatiran na nandirito, Panginoon. Salamat, Father, sa mga buhay po nila na nagbigay ng kanilang pong oras upang sama-sama po kayo manalangin. Ibalik niyo po na mas masagana pang pagpapala sa buhay po nila, Father God. At patuloy po nila maranasan, Panginoon, ng kadagumpayan sa buong maghapon pong ito, Panginoon, hanggang gabi, Panginoon. Also, we pray, Father, sa po mga kapatiran na nanood online, na nag-join with us, Father God, online, na kasama po sa amin, Panginoon. Lord, bless their family as well, Panginoon. At patuloy po kayo, Diyos, ang siyang maranasan nila sa anumang sitwasyon ng buhay po nila, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin. Lilisan po kami sa lugar pong ito na bitbit at dala-dala po namin ang iyong pagpapala, ang iyong kapayapaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pakaingatan niyo po kami hanggang sa makarating po kami sa inyong mga tahanan, Father God. At patuloy po namin papasalamatan at mapupurihan ang iyong pangalan dahil marapat lang, Panginoon. Maraming salamat naman muli. Muli po namin sa iyo pinabalik ang pinakamataas sa puri, parangal at pagsamba. Itong aming dalangin sa aming pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen.